ang unang miyembro ng pamilya na nabiktima, ang may bahay na si Susan. Para po makaipon na gamitin sana para sa mga espesyal na okasyon ng pamilya ko, panggastos po. Nakilala ko po si Miss Joy Panabe dahil po nung una ho ay bumibili lang ho kami ng chocolate sa kanya hanggang sa nag-post ho siya na meron siyang paluwagan. Minsan po nagsasabi siya na may plus 18 karat gold. Meron pa rin ho na imbis na 100,000 lang po yung ibibigay is magiging 125,000. Ganun po ang naging. Kaya po ako naingganyong sumali. Mga around 2022 po ata yun, nag-umpisa. Sobrang dami ko rin hong paluwagan sa kanya. Sabay-sabay po, nasa 8 po, 10, ganun po. Nagkakahalaga po ng 50,000, 70,000, 100,000, 120, at saka 150,000 po yung pinakahuli. Labis ang pagsusumikap na ginawa ni Susan, makapaghulog lang sa paluwagan. Tindahan lamang po, nagtitinda ng kape. Yun lang naman po ang aming negosyo. So lahat po ng kinikita namin mag-asawa kada araw, ipinuhulog ko po sa kanya. Grabe po yung pagtitipid na imbis na sana ho, ipambili namin ng pagkain minsan. Dahil sa hindi na po sumasapat yung hulog ko kada araw, ginalaw ko po pati savings ng anak ko. Hanggang nung May po, May 2024, doon na po nagsimula na hindi niya na po ako napapasahod ng maayos. Tinatanong ko po siya araw-araw, lagi niya hong sinasagot na okay pa, inaayos niya po. Puro na lang siya, sa gantong petsa, sa gantong ibibigay ko sa'yo, i-refund ko sa'yo, ibabalik naman lahat ng pera. Sabi ko, kailan mo maibabalik? Sobra-sobra na sa date ang mga slot. Lahat na ng tao doon sa nagrereklamo na hindi sila sumahod. Dami na pong nagchat-chat sa akin na ireklamo po siya. Pero hindi lang si Susan ang nabiktima. Pati ang ilan sa miyembro ng kanyang pamilya nadamay na rin. Nainganyo ko pong sumali yung aking magulang. Sa sobrang delay na po niya, parang partial po ang pagbibigay ng sahod sa kanya hanggang sa nakabuo na ng kung magkano yung halaga at nagkulang na lang po ng 11,000. Nainganyo ko rin po yung kapatid ko na sumali. Estudyante po na nag-iipon po talaga para may mabili siyang gusto niya. Nagtinda pa ho siya ng buko pandan para lang po may maibayad. Yun po ay nasa 39,000 po. Yung pinsan ko rin po, sumali ho sa kanya ng benta slot po. Yun naman po ay isang bagsak po na bigay po kay Panabe. Nasa 5,000 ho. Siyempre naisisi po sa akin dahil ako po ang nag-inganyo sa kanila na sumali. Dumating din po sa point na ako po yung nagbigay ng bayad nila. Ang inaasam na ginhawa mula sana sa paluwagan, labis na hinagpis pala ang kapalit nito. Naramdaman ko po siyempre parang ang po. Dahil umabot po sa ganong halaga na lahat po na ibigay ko sa kanya. At siyempre po, naawa po ko sa anak ko kasi naubos po talaga yung savings po namin. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin. Sobrang laki rin ho ng halagang nun para sa amin. Umabot po ng 300,000 po. Ang aral po is wag na po talagang magtitiwala kahit kanino pa man po. Kahit gaano nyo pa po ka-close, kahit gaano pa po kalapit sa inyo, sa pamilya nyo. Ang Pasko ko po ay malungkot, siyempre dahil sa gantong pangyayari. Unang-una po, sobrang apektado talaga ng araw-araw po na buhay. Na imbis na masayahan ka po sa kinikita mo, naibibigay mo pa po sa utang. Malungkot po kasi, imbis na makakapagbigay ka ng regalo, kasi may inaasahan ka pong pera, imbis na mapasaya mo po yung bawat pamilya mo, malungkot po talaga. Sa kagustuang mabawi ang pera na para sana sa pamilya,
napagpasya ni Susan na magsampa na lang ng reklamo sa barangay. Dito, nadiskubre na nasa 30 katao na pala ang naloko. Umaabot na sa halos 2 milyon ang nakulimbat nitong si Mary Joyce Panabe. Marami ng complaint dito yan. Siguro kung di ako nagkakamali, nasa ano na yan eh. More than 30 persons na yan. Tapos yung mga estimate na amount, may 100,000, may 50,000, may 30 na. Kung susumahin natin dito, mga milyon na to eh. Malaki na to eh. Kaya hindi na biro-biro to. Dadaan tayo sa proseso hanggang third summon, saka kami magbibigay ng certificate to file action. Isa sa mga biktima ng paluwagan scam, si Rena. Naghahangad lang sana ng karagdagang kita para sa kanyang ina. Kasi from the start din naman talaga, para sa kanya rin naman ako kung ba't ako nagtatrabaho. Gusto ko makatulong sa kanya kasi dalawa kami ni ate na pagtapos niya ng pag-aaral. Gusto ko ibigay yung sacrifices niya. Gusto ko hindi siya mamroblema sa pera. Gusto ko lahat ng hinihiling niya, mabibigay ko lahat. Kasi, syempre, tumatanda na yung magulang natin. Mas gusto na lang natin sila mag-enjoy sa buhay. Naisip ko po na magkaroon ng ipon na sumali sa paluwagan na yon. Kasi po, matagal ko na siyang kilala way back 2014 pa po. Isa siyang online seller. Bali, last June po, June 8, na nakita ko yung post niya po na regarding doon na meron 3 libreng hulog tapos 2 months na lang po yung hahabulin. Sabi niya, ano na lang, 21K na lang yung ibibigay mo and then yung profit mo is 9K, sasahod ka ng 30K. Dahil sa pangako malaking tubo, nagsumikap si Rena na makapaghulog sa paluwagan. Sobrang hirap po kasi sinasahod ko lang naman po ngayon is minimum lang din po. Nagbabayad pa po kami ng bahay, ng kuryente, ng ilaw, pagkain. Pinag-ipunan ko po talaga yun para lang mabigay sa kanya. Gahantay na lang ako nung payout that time. Then, malapit na kasi yung birthday ni mama nun. Then, nagtatanong na rin ako sa kanya ng details nung pera ko, kung mabibigay niya ba ng araw na binigay niya sa akin. Alaman ko po na scam siya kasi may nag-post na rin po sa kanyang Facebook. And then, hindi na siya responsive sa Messenger. Mapa-text, Viber, di na rin po siya nagre-reply sa akin. Kasi araw-araw po ako nagchat-chat sa kanya. Bali, 3 months na po siyang delay ng payment niya sa akin. Nung napagdesisyonan ko po na magreklamo na sa barangay. Hanggang sa 3rd hearing, hindi po siya sumipot. Hanggang sa mabigyan po ako ng certificate to file action po. Malalim na kalungkutan ang nararamdaman ngayon ni Rena nang mawalang perang dugot pawis ang kanyang pinuhunan. Hanggang ngayon po is harapan pa rin ako na ibangon yung nawala po sa akin. Talaga pong tipid na tipid kami ngayon po. Nagkaroon po ako ng utang din po ngayon. Yun nga po, yung sa rent ni mama, ilang buwan na rin po hindi nababayaran. Kahit hindi ganun kalaki yung nakuha sa akin, para sa akin malaking bagay na po yun dahil marami na mabibili doon sa 21,000 na yun. Mas, minsan nga po, napapatulala ako, naiiyak talaga ako kasi hindi naman ganun kasama yung ugali ko para yung ganong bumalik sa akin yung pangyayari po. Bali, yung aral na napulot ko po is wag basta-basta magtitiwala sa mga tao, lalo na pagdating sa pera. Ang payo naman ng mga eksperto para hindi mabiktima ng iba't ibang klase ng scam. Yung unang-una, magdamot po tayo ng personal information natin, kung sa online, magdamot po tayo ng pera. So, hindi porke may nag-offer sa inyo ng investment, magbibigay tayo kaagad. Yung pangalawa mo, ito yung magduda. Pag too good to be true na, pagdudahan mo na. Yung pangatlo, pag may nag-offer sa inyo ng ganyan, mang-snub ka na. Ngayon kung kakilala nyo at nag-offer ng mga ganon, gamitin mo yung dalawa. Magduda, magdamot. Pinakahuli po, ito po yung pinaka-importante, magsumbong. Magsumbong po tayo. Marami po tayong pagsusumbungan. At para makapagsumbong, sinamahan ng aming team ang ilan sa mga biktima ng sospek sa QCPD Station 7. Base po doon sa kwento nyo,
ang magiging kaso niya is estafa, Opo. panloloko. Kung marami kayo ang naloko niya o mahigit kayo sa 5 tao, pwede natin siyang kasuhan ng syndicated estafa. Sa syndicated estafa, kung mapatunayan balang araw sa korte, pwedeng hindi siya makapagpiyansa at ang kaparusahan nun is life imprisonment. Tayo ng statement, tapos i-ready natin yung mga kailangan nating requirements sa pagpapail ng kaso. Kung merong probable cause, talagang iakyat ng prosecutor yung kaso sa korte. Pag nagkaroon na siya ng warrant of arrest, pwede na po natin siyang ulihin para ikulong. Opo. Ang tanging hiling ng mga biktima, lalo na't palapit ng Pasko, Kahilingan ko ngayong darating na Pasko is mabawi ko yung pera na nabigay ko sa kanya para kahit papano is meron kaming panghanda ngayong darating na Christmas. Ang wish ko lang po sana ngayong Pasko is maging mapayapa po yung pagproseso nitong ginagawa namin. Dahil mapayapa rin naman po namin ibinigay sa kanya yung perang pinagpaguran po namin. sabi nila, if it's too good to be true, it is not true. Dahil malamang sa malamang, scam yan. Maging mapanuri at maingat para hindi mabiktima. Huwag hayaang masirang masaya sanang selebrasyon ng pamilya dahil sa mga manggagancho.